Nay, masakit po ang katawan ko. Ah, ganon? Masakit ang katawan mo, kaya ayaw mong bumangon, ha? Anak! Nay, bakit na naman po ako pinalo ng kahoy? Ay, tumigil ka na dyan. Hindi mo ako madadala sa drama mo. Ano? Babaho ka ba o hahampalusin uli kita nito hawak kong kahoy? Binuntis mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Marami-rami na itong nahuli nating isda po. May pagbibili natin ng lola mo. Sana, Lolo Goryo, magtira po tayo ng 3 piraso nitong malalaking isda. Kasi po, mukhang masarap eh. Laki na ng maliliit na isda na kakain natin dahil ipinagbibili po natin yung malalaki. Batang ito talaga, oh. O sige, magtitira tayo ng 3 piraso. Hahatiin na lang natin ang mga yun para may ulam natin. Salamat po, Lolo. Sigurado ko matutuwa na ito si Lola Narda pagdating natin. Oo nga. Mabuti na lang at maganda ang panahon ngayon. Alang naging problema nang pumalaaw tayo. Gabing-gabi na, Narda. Ay, bakit ayaw mo pa matulog? Ay, Sabi mo kanina napagod ka sa pagtitinda at paggawa dito sa bahay. may iniisip lang ako, Goryo. Tungkol ba kay Gary? Ay, oo. Malapit na kasi siyang magtapos sa high school. Oo nga, no. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang nang iwan sa atin ng anak natin si Rika. Buhat noon tayo na nagpalaki at nagpaaral kay Gary. Dahil nga si Rika na nangako maghahanap buhay para sa kanyang anak ay nagpabaya. Nag-asawa na. May mga anak lang nga kay Danilo. Pero naging masaya naman tayo nakasama ang ating apo. Abay, oo naman. Mabait at mapagmahal na apo si Gary. Matulungin pa. At masipag ding mag-aral. Tama ka. Pumapasok siya kahit malayo dito ang paaralan. Kahit kamote lang ang baon. Napakaganda ng ugali ng ating apo. Kahit na nga marami yung nanunukso sa kanya dahil sa kanyang itsura. Abay, hindi niya yun iniintindi. Dahil sinusunod niya ang ating mga pangaral. Kaya alam mo ngayon ilang linggo na lang. Matatapos na niya high school. Ay, Goryo, gusto ko sana bilhan natin siya na magagamit niya sa kanyang pagtatapos. Magluto rin tayo ng masarap na ulam para sa kanya. Oo, gagawin natin yun. Gusto kong makita ng mga lumalait kay Gary na kahit pangit siya, nagtagumpay naman siya sa kanyang pag-aaral. Tawagan mo rin si Rika, ha? Baka gusto niyang panoorin ang pagtatapos ng kanyang anak. Abay, talagang gagawin ko yon. Dahil alam ko, matutuwa si Gary na makasama sa sandaling yon ang kanyang ina. Danilo, halika na.
handa na itong almusal. Halika na. Ba niluto mo, Rika? Pritong itlog at sinangag. Sino nga pala yung tumawag sa'yo ng kay aga-aga? Ay, nanay ko. Bakit daw? Baka daw gusto kong umuwi ng probinsya at saksihan yung pagtatapos ng high school ng anak ko si Gary. Ang pangit mong anak? Oo. Pambihira naman sila. Hindi ba nila naiisip na malaking gastos ang pag-uwi doon? Oy, bakit ka ba naiinis? Talaga namang hindi ako uuwi. Ayoko magsayang ng pera at panahon, puputok pa ako doon. Mabuti naman at ganyan ang nasa isip mo. Dahil kung uuwi ka, mag-aaway tayo. At bahala ka sa magiging panggastos mo. Ikaw na tao ka. Dito nga sa bahay, kulang na kulang pa yung pera natin. Magdadagdag pa ako ng gastusin. Oo nga. Pero teka, hindi mo ba namimiss ang pangit mong anak? Hindi ko nga siya tinatawagan Dahil ayoko siyang makita. Bahala na sina inay at itay sa batang yun. Makakasalubong kong kapitbahay namin na walang ginawa kundi mang asar sa akin. Sigurado ako. Iinisin na naman ako na ito. Hoy, pangit! Saan ang punta mo? Papasok na. Ang tiyaga mo naman! Dapat hindi ka na pumapasok Bakit naman? Dahil kahit makatapos ka pa, tiyak na wala kang trabahong makukuha. Walang tatanggap sa'yo. Kasi ang pangit mo, katatakutan ka. Kahit na ano pang panglalait ang marinig ko sa inyong lahat, magsisikap pa rin ako. Ipakikita ko sa inyo na kahit ganito ang itsura ko, magtatagumpay ako. Next week po, graduation ko na, Lolo, Lola. Ay, oo nga, Apo. Ayun palang binabati ka na namin. Masaya kami para sa'yo. Lalo na may award ka na naman. Salamat po, Lolo Goryo, Lola Narda. Talagang nagsikap po ako dahil gusto ko po mapasaya kayo na mga mahal ko po sa buhay. Asarap naman pakinggan. Sayang nga lang at hindi makararating ang nanay mo. Po? Hindi na naman siya darating? Ay, wala kasi daw silang pera, Apo. Ang sabi, gipit daw. Nakakalungkot naman. Sobrang namimiss ko na po si Inay. Pero, hindi po bale. Nariyan naman po kayo ni Lolo. Sapat na po yun sa akin. Apo, alam naming malaki ang pagkukulang sa iyo ng iyong ina. Pero sana, sa kabila nun, huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kanya. Wala po kong galit kay Inay, Lolo Goryo. Nauunawaan ko po siya. At saka ko na lang po ipapakita sa kanya ang mga award ko pag dumalaw siya rito. Ay, ganyan nga, Apo. Huwag kang magbabago ng ugali upang malugod ang Diyos sa iyo. Upang tulungan kanyang maabot ang mga pangarap mo sa buhay. Salamat, Gary, ha? Ipinagsibak mo pa ako ng kahoy. Ayos lang yun, Irma. Alam ko mahihirapan ka kaya tinulungan na kita. Alam mo, buti na lang naging kaibigan kita. Nababawasan ang hirap ko sa maraming bagay. Natutuwa nga ako dahil nakipagkaibigan ka sa akin. Kahit pangit ako at maganda ka. Uy, huwag mo nga sinasabi yan. Totoo naman yun. At tanggap ko naman ganito ang itsura ko. Kahit na nakakalungkot din. Gary, hindi mahalaga ang panlabas na anyo. Lalo na sa pakikipagkaibigan. Ang mahalaga ay ang mabuting kalooban. Ang magandang pag-uugali. At lahat yun nasa sayo. Kaya wag mong papansinin ang mga panunukso sa'yo ng mga kababaryo nating walang magawang magaling. Ganun na nga lang ang ginagawa ko. Pinipilit kong tiisin ng sakit ang mga sinasabi nila. At ibinabaling ko sa makabuluhang bagay ang pansin at panahon ko. Kaya lang, nalulungkot pa rin ako. Kasi alam ko, kahit nanay ko ayaw sa akin. Si Aling Rika? Hindi ba siya darating sa graduation mo? Oo. Tulad ng elementary at nung iba pang mga recognition day namin.
hindi na naman siya makakapunta. Wala uling pera? Yun ulit ang dahilan? Oo. Naunawaan ko naman siya. Pero sana lang, tawagan man lang niya ako. Batiin, kamustahin. Kaso, kahit minsan, hindi niya ginawa yun. Kung hindi pa ako magpilit na makausap siya, hindi niya ako kakausapin sa cellphone. Bakit nga kaya ganun sa iyong nanay mo, no? Bakit parang hindi ka niya namimiss? Yung ibang mga magulang, nasasabik kapag hindi nila nakikita ang anak nila. Siguro, kaya ganun. Dahil dito sa itsura ko. Ayaw din niya to. At maaaring galit din siya sa akin. Dahil niloko siya ng tatay ko. Ikaw, Gary, galit ka ba sa nanay mo? Mahal ko si inay. Mahal na mahal. At gusto kong madama ang kanyang pagmamahal. Graduation na ng apo natin sa Makalawa, Narda. Tatanggap na naman siya ng medalya. Oo nga, Goryo. Aakyat ulit tayo sa intablado. Ano kaya kung ibili natin siya ng regalo? Ay, yun din sana ang sasabihin ko sa iyo eh. Para naman mapasaya natin ang ating apo. Ay, sige. Total, may pera naman tayong naitatabi. Magpunta tayo sa bayan mamaya. Ibili natin siya ng bagay na magugustuhan niya. Handa na ang hapunan. Malinis na rin itong bahay pagdating na Lola. Kakain na lang kami. Bakit kaya wala pa sila? Gabi na. Ang sabi nila may bibilhin lang sila sa bayan. Ano naman kaya ang bibilhin nila? Gary! Gary, buksan mo itong pinto, bilis! Kumakatok. Si Irma. Parang natataranta. Bakit kaya? Nariyan na, Irma! Gary! Ang lolo't lola mo! Bakit? May nangyari ba sa kanila? Nabangga ng truck ang tricycle na sinasakyan nila habang pauwi dito! Hindi! Lola! Lolo ko! Gary, nagluto si inay ng sopas para makakain ng mga naglalamay. Ito dinalhan kita. Kumain ka na. Salamat, Irma. Pero wala akong gana. Alam mo, kung nakikita ka ng lola at lolo mo, tiyak na ayaw nila ng ganyan ka. Diba? Mahal na mahal ka nila. Oo. Sila ang naging nanay at tatay ko mula nang iwan ako ni inay. At lagi nilang naaalala ang ikabubuti mo. Kaya dapat kumain ka. Dahil yun ang makakabuti sa'yo. Hindi pa ba alam ng nanay mong nangyari? Sinabi ko na sa kanya. Hindi ko lang alam kung uuwi siya kasi bukas na ang libing niya ng lola. Pero wala pa rin siya. Ngayong nailibing na sina inay at itay. Bebenta ko na tong bahay, Gary. Po? Meron akong kausap na bibili. Pero saan po ako titira? Isang padi sa akin. Wala na akong magagawa kundi isama ka. Totoo po, inay. Isasama niyo na ako? Oo, sabi. Wala na sina inay at itay. Salamat po, inay. Masaya po ako dahil makakasama ko na rin kayo. Sa Cavite ka na pala titira. Oo, Irma. Ang saya ko nga eh. Dahil makakasama ko na rin ang nanay ko. Alam mo, mula kasi nang lumaki ako, wala akong matanda na nakasama ko siya. Para palang ipinanganak ka lang ni Aling Rica. Sana nga, Gary, maging masaya ka talaga doon.
Alam mo, kami rin aalis na rin dito sa lugar natin. Bakit? Saan na kayo pupunta? Sa Maynila na kami titira. Inilipat doon si Itay ng kanyang pinagtatrabahuhan. Talaga palang hindi na tayo magkikita. Pwede pa rin naman tayong magkatawagan dahil hindi ako papalit ng SIM card. Kaya matatawagan mo ko. Sige, ganun din ang gagawin ko. Good luck, Gary, ha? Salamat sa lahat ng tulong mo, Irma. Good luck din sa'yo. Aba, malaki-laki rin ang halaga ng napagbilhan mo sa bayat lupa ng mga magulang mo. Oo. Sulit ang pamasahe mo sa pag-uwi mo. Oo. Magagamit natin ito sa pagpapaaral ng anak natin. Teka, yung pangit mong anak, Oh. ano naman ang gagawin niya rito? Huwag mo sabing palalamunin ko yan ng walang pakinabang. Papayag ba naman ako ng ganun? Natural, hindi. Siya ang gagawa ng lahat ng trabaho dito sa bahay. Habang ako naman, ay nagpapahinga. Natapos ko rin lahat ng gawain dito sa bahay. Malinis na rin. Gutom na ako. Hindi kasi ako nag-almusal kanina dahil ayaw ni Tito Danilo na kumain ako nang hindi pa nakakatapos ang mga gawain dito. O yung ulam. Parang nagluto si inay kanina ng masarap eh. Matignan nga tong kaserola. Ay, bakit? Huwag mo ang hawakan niya kasi, Lola. JP, kakain lang ako. Hindi pa ako kumakain eh. Sabi ni na Inay at Itay, hindi yan ang ulam mo. Kumuha ka raw ng patis. Yun ang ulamin mo. Ha? Kawawa ka naman. Hindi ka lang pala pangit. Bingi ka pa. Ang sabi ko, patis ang iulam mo. Pero tinola ang ulam natin. Tanga! Ulam namin yon. Hindi ka kasama. Dahil sampid ka lang dito. Kapatid mo rin ako, JP. Huwag mo kang sinasabihan. Wala akong kapatid na pangit. Wala! Gary. Tapos mo na bang lahat yung labahin? Opo, inay. O, sunod mo na yung mga planchahin. Kunin mo doon sa kwarto. Po? Oh, bakit nakatanga ka pa? Kilos na, sayang ang oras. May gusto lang po sana akong itanong sa inyo, inay. Oh. Tio Danilo. May tatanong daw, Rika. O, ano yun? Dalit sabi na agad at nang makagawa ka na. Malapit na po kasi ang pasukan. Oh. Pwede po kaya akong mag-aral? Mag-aaral? Sino naman ang may sabi siyang pag-aaralin ka namin? Ambisyoso rin pala itong pangit mong anak, Rika. Pinatira na nga rito. Gusto pa mag-aral siya? Hoy, Gary. Kapal mo, ha? Tigil mo nga yung pangarap na yan, ha? Dahil hindi ka mag-aaral. Sayang lang yung perang gagastusin sa'yo. Tiyak naman na hindi ka makakakuha ng maayos na trabaho. Dahil katatakutan ka. Inay. Kasi nga, pangit ka. Sige na! Tapusin mo na mga gawain mo at huwag mo sirain ang araw namin. Rika. Nakasalubong ko si paring Berto kanina. Nalaman ko na naghahanap sila ng makakatulong sa karinderya nila. O, ngayon? Naisip ko, ipasok doon si Pangit para kumita naman. 3,000 raw ang ipapasahod nila eh. Oo. Malaking bagay din yung 3,000, ha? Oo. Makakatulong yun sa atin. Kaya nga, sabihin mo sa anak mo, simula sa 1 linggo magtatrabaho na sa akin na paring Berto. Kaso iniisip ko lang, sino nang gagawa ng mga trabaho dito pag wala si Gary? Pwede siya rin. Gawin niya pagkatapos na sa karinderya. Nay, sabi po ni Mang Berto, kinuha niyo raw po ang sahod ko sa kanila. O, bakit? May reklamo ka? Ba, gusto pa yatang magreklamo nitong pangit na to eh. Hoy, kaming nagpasok sa iyo sa trabaho kaya dapat lang na kaming makinabang sa kita mo.
Ayos lang naman po sa akin yun, Tio. Oh, ayos lang naman pala eh. Gusto ko lang po sanang humingi ng konti. May nakita po kasi akong magandang tsinelas sa palengke. Gusto ko po sanang bilhin. Aray, Lokon to. Tio, bakit nyo naman po ako binatukan? Hihingin mo pa sa amin tong pera? Eh, kulang pa nga ito eh. Yan ang bagay sa'yo, batukan. Nangangarap ka pa ng magandang gamit. Eh, hindi naman bagay sa'yo yun. Kaya nga. Inay, Ay, umalis ka na nga rito sa harap namin. Baka masuntok lang kita eh. Sige na, alis na! nung sabihin ni inay na isasama niya ako rito sa bahay nila, hala ko, magiging maligaya na ako. Mararamdaman ko ng pagmamahal niya. Dahil kasama ko na siya. Pero mali pala ako. Malupit sila ni Tio Danilo sa akin. Lagi ako sinisigawan, sinasaktan. Kahit wala naman akong kasalanan. Kahit si JP, hindi rin maganda ang turing sa akin. Kung buhay lang sila lolo at lola, hindi mangyayari sa akin to. Ngayon pati kita ako sa trabaho, kinukuha nila. Paano pa ako makakaipon para makapag-aral? May tumatawag sa cellphone ko. Si Irma, sasagutin ko. Hello, Irma? Gary! O yan o, kumusta ka na? Ilang buwan din tayo hindi nakapag-usap Oo nga. Ikaw, kamusta ka na? Nasa Maynila na ba kayo? Oo, dito na nga ako mag-aaral eh. Ikaw, kumusta naman ang kalagayan mo dyan kina Aling Rica? Irma, Uy, parang lungkot ang boses mo ah. May problema ka ba dyan? dito. Hello, Danilo. Hoy, narito ko pala, Teresa. Pinasyalan ko si Rica kasi matagal na siyang hindi pumapasyal sa bahay. Ganun ba? Oo. Rika, Oh, dito si Teresa. oh. Pero teka, may pera ka pa ba dyan? Bakit na naman? Halika, halika. Natalo ko sa online sabong. Gusto kong makabawi. Uy, pambihira ka naman, oh. Ipambayad na natin ito sa upa dito sa bahay. At saka mo na lang ibigay ang upa natin dito. Kapag nanalo ko sa online sabong. Paano kung hindi ka manalo? Nakakabisit ka naman, oh. Napaka-negatibo mo. kasi... Sinisira mo diskarte ko, eh. Oo nga naman, Rica. Huwag mo sirain ang mood ng asawa mo. Hindi ka, Patricia. Naiintindihan mo ko. Teka. Ikaw na lang kaya magpautang sa akin. Baka swerte yung pera mo, eh. Ha? Pwede. Pwede? Pero pagbalik, may tubo ha. Oo! Yun lang pala, eh. Nga pala, Danilo. Oh. Iaalis ko na si Pangit nung kinaparing Berto. O bakit naman? Kasi si Aling Tentay, nangangailangan ng maglalabas ng kanilang pedicab. Ha? Sabi ko, si Pangit yung kunin niya. Aba, ayos yun ah. Mas malaking kikitain niya. Oo. Kaysa kinaparing Berto. O sige. Payag ako. Hoy, Gary. Gary, gumising ka na. Gary! Ano ba? Nay, Bumangon ka na. Magluluto ka pa ng agahan bago ka maglabas ng pedicab. Nay, masakit po ang katawan ko. Ganon? Masakit ang katawan mo. Kaya ayaw mong bumangon, ha? Ano? Nay, bakit na naman po ako pinalo ng kahoy? Ay, tumigil ka na dyan. Hindi mo ako madadala sa drama mo. Ano? Babangon ka ba o hahabalusin uli kita nito hawak kong kahoy? Mga pogi, sino ba ang susunod sa inyo na maaring maghatid? Ako po, Aling Tricia. Ikaw pala yan, Gary. Opo. Natuloy pala ang pamamasada mo ng pedicab. Opo, kailangan kong tumulong kay na inay eh. Ang bait mo naman. Saan po ba kayo magpapahatid? Sa bahay ko. Sige po, bubuhatin ko na po ang mga pinamili nyo para maipasok na sa sidecar ko.
Kita mo, Danilo. Ano? Tama talaga yung naisip ko na mag-pedicab na lang si Gary. O ano, araw-araw, meron siyang naibibigay na pera sa akin. At mas malaki pa yung kita niya sa pagpe-pedicab, ha? Kaya nga nadagdagan din ang pandibersyon ko eh. Dahil nabawasan ang cargo ko dito sa bahay. Pero alam mo, kung gwapo lang sana ang anak mo, lalo tayong kikita dyan eh. Bakit ba naging pangit yun? Pangit ba ama niyan? Nagkagusto ka sa pangit? O hindi bakit Gwapo ang ama niya. Gwapo? Kaya lang, ayun, naloko ako. Marami pala kaming syota ng gagong yun. Ako lang yung nabuntis. Kaso tinakasan ako. Bakit nga siya naging pangit? Hindi ka naman ganun. Mali ko. Di ko alam. Siguro, masama lang siguro ang loob ko nung pinagbubuntis ko siya. Pero, hindi naman nakakatakot ang mukha niya. Ayun lang. Wala nga lang talagang appeal. Sayang eh. Kung maayos lang sana ang itsura niyan, maaari natin siyang ibenta sa mga bading o kaya sa matrona. Mas malaki sana ang kita natin sa kanya. Hoy, pangit! Hugasan mo na yung mga pinagkanan doon. Tapos na kami kumain. JP, pakisabi naman kay inay, bukas ko na lang huhugasan yan. Masakit kasi ang ulo ko. May lagnat ako. Nilalagnat. Tinatamad ka lang kamo. Talagang may lagnat ako, JP. Kahit na hawakan mo pa ako ito. Yoko nga. Hawa pa ako sa'yo. Nay! Tay! Si pangit, tinatamad. Ayaw kumilos. Bakit mo sinabi yun? Hindi naman totoo yun. Baka magalit sila sa akin. Buti ka sa'yo. Ano sabi mo? Ayaw kumilos itong gagong ito? Apo, tay. Hindi po, Tio. May lagnat po ako at masakit ang ulo ko. Gano'n? Magaling. Mahusay na dahilan. Ha? May lagnat ka kamo? Di bubugbog kita para pawisan ka? Sige, Tio, papawisan Danilo! ka dyan. Buti ka sa'yo. Ito pa, ito. Bayarin ko. Ano? Tama na po. Ayaw pa rin kumilos, ha? Ayaw pa eh. Masakit po talaga ang ulo ko, inay. Talagang matigas eh. Akin na. Ako naman hahampas dyan. Eto Tingnan pa, ko lang. Tingnan ko lang kung hindi siya susuko sa malaking kahoy na ito. Aray! Ano? Ha? Hindi ka pa rin kikilos? Ha? Bangon na po, inay. Ayun. Ano po? Hindi natakot ka. Sige na. Magpunta ka na doon sa kusina. Opo, nay. Uy! Hindi matay! Kinabahan ako kanina. Akala ko hindi na magigising ang lokong yun. Malay ko bang talagang nilalagnat siya? Mabuti na lang. Alam mo ang gagawin na Tricia para magising. Talaga. Buti na lang. Lumating ang beauty ko. Kayo naman kasi. Tingnan niya rin kung totoo ang sinasabi niya. Preno din pag may time. Alam niyo, delikado yung ginagawa niyo. Bakit? Baka mamaya niyan. Mapatay niyo siya. Naku, mananagot kayo sa batas. Ano? Hoy, Tricia. Anak ko siya, ha? Oo, anak niya. Gaga! Gaga Hindi ka. porket anak mo, pwede mo nang patayin. Teka nga pala. Asa na ang mga hulog mo sa mga utang mo, Danilo? Ha? Bukas na. Bukas pa sweldo ko eh. Ikaw ha? Malaki na ang utang mo sa akin. Ayoko ng ganito. Ang gusto ko, pinakikinabangan ko ang datong ko. Ito naman kasi, sugal na sugal eh. Hindi pa ako masyadong malakas, Irma. Kawawa ka naman. Nagkasakit ka dahil sa hirap mo dyan. Irma, nagawa ko naman lahat para mahalin nila ako. Lalo na ni inay. Pero, bigo pa rin ako. Kung umalis ka na lang dyan. Wala akong mapupuntahan. Dito, sa amin.
ibibigay ko sa yung address ko para makapunta ka dito. Pag umalis ako, lalo lang nila akong hindi mamahalin. Gary, lalo ka lang mahihirapan dyan pag hindi ka umalis. Bahala na. Magtitiis pa ako. Baka naman magbago rin sila. Ay, bukas na po ipapasa yung project namin sa school. Oh, Kailangan ko nang magbayad. Ako na lang hindi pa nakakabayad eh. sabihin mo dyan sa tatay mo. Wala akong pera. Tay, Saan ako kukuha ng pera? Alam niyo bang tanggal na ako sa trabaho? ho, Ano? O bakit? Nakasagutan ko yung isang kasama ko sa trabaho na nautangan ko. Nasunto ko. Sus. Malakas pala yung sa boss namin na yun. Tinanggal ako. Hey, yan ang nga bang sinasabi ko. Ikaw naman kasi puro ka utang. paano? Ayan, napaaway ka na. May utang ka pa tong kay Triciang Bading. O paano na tayo ngayon? Oh, paano mo ako mababayaran ngayon? Wala ka na palang trabaho. Di si Gary, siyang ibabayad ko sa'yo. Ano? Baliw ka ba? Tricia, masipag si Gary. Maraming alam na gawaing bahay. Pwede mo siyang gawing alila. O edi ba wala ka namang katulong? At saka, pwede ka rin niyang paligayahin. Ano? Oo. Paano ako magiging happy sa kanya? Ay, hindi naman siya gwapo. Kahit hindi siya gwapo, makakapagpaligaya pa rin siya. At saka, kumbaga sa babae, virgin yun. Kaya sure ka na hindi ka magkakasakit. Ano? Sa bagay, pwede siyang turuan. O, di ba, merong kanta. Alam mo ba yun? Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Correct. Kaya tanggapin mo na si Gary. Anong malay mo? Sa kanya ka pala magiging happy. Ano? Binenta mo siya kay Tricia? Oo. Yun lang ang paraan para mabayaran ko si Bading. Buti nga, napapayag ko siya. Nakumbis ko pang bigyan ako ng konting pera. Kaya eto, Uy, sino na ngayon ang magiging palabigasan natin? taong ito. Di si Gary pa rin. Dahil matapos niyang mabayaran ng halagang inutang ko kay Tricia, sa sweldo na rin yun. Kaya may pera na ulit tayo. Pumayag naman kaya si Gary. Rika, ako masusunod, ha? Magtatrabaho siya kay Bading kahit pa ayaw niya. Huwag naman po tayo, Danilo. Mahaba po kayo sa akin. Gago ka pala eh! Ha? Aray ka, Joe. Hindi ko po kaya gawin ang gusto At nyo. nangangatwirang ka pa? Hindi mo kaya? Hindi mo kaya? Ha? Ha? Tiyo, Ha? Ano? tulungan niyo po ako. Humingi ka pa ng tulong, ha? Humingi ka pa ng tulong, ha? Tiyo, Danilo. Tama na po. Kasi naman, pumayag ka na, tanga. Parang hindi ka na masaktan pa. Bakit po ba kayo ganyan sa akin? Parang gusto niyo akong ipahamak. Hindi niyo po ba talaga ako minahal? Tanga! Tinatanong mo pa? Gusto mo na sagot? Talagang hindi kita mahal. Dahil para sa akin, malas ka sa buhay ko. Inay, anak niyo pa rin po ako. Bunga ka ng panluloko sa akin. Kaya noon pa man, wala na akong kaamor-amor sa'yo. Tama na yung kadramahan nyo. Oy, Gary, pasalamat ka. Dahil kina Tricia, makakain ka pa ng masarap. At malay mo, mahibang pa siya sa'yo. Di, mabubuhay kang maginhawa. Ano ka ba naman, Danilo? Oh, Paano magtatrabaho sa akin ngayong gabi yan? Binugbog sarado mo. batigas ang ulo eh. Pasensya na. Pagalingin mo na lang muna ang mga pasa. Bukas mo na lang pagtrabahuhin. Sige na nga.
Iwan mo na kami. Hoy, Garing Pangit. Alis na ako, ha. Magpakabait ka dito. At paligayahin mo si Tricia. Kurak. Kapag nalaman kong sinuway mo ko, ha? Matitripling kapangitan mo sa gagawin ko sa'yo. Kahit makaawa ako, dinala pa rin ako rito ni Tio Danilo. Si Inay naman, hindi man lang ako tinulungan. Bakit po, Inay? Talaga bang wala kayong pagmamahal sa akin? Anak niyo rin naman ako, ah. Pero bakit malupit kayo sa akin? Kung buhay lang sina lolo't lola, hindi ko daranasin ito. Lola, lolo, sana po isinama niyo na lang ako. Kayo lang naman na nagmamahal sa akin eh. Kailangan ko makatakas dito. Hindi ko kaya ang ipinagagawa nila sa akin. Hindi ko kaya. Irma. Gary, hating gabi na. Bakit ka sumugod sa ulan? Basang-basa ka tuloy. Sa daan na ako naabot na ng ulan, Irma. Pagbaba ko ng bus, tumakas ako. Tumakas? Saan? Sa baklang pinagbentahan sa akin na Inay at Tio Danilo. Ano? Ginawa nila yun sa'yo? Rika! Danilo! Buksan niyo tong pinto! Buksan niyo tong pinto, Rika! Sabi ng buksan niyo eh! Oh, Tricia. Bakit galit ka? Ilabas mo ang anak mo! Ha? Ilabas mo si Gary! Si Gary? Bakit? Wala siya rito, Tricia. Kung ganon, tinakasan niya tayong lahat! Ano? Tinakasan ka ng walang yan yun? Kurak! Kagabi, hindi ko pa nga pinakikinabangan! Nawala na! O, saan kaya siya nagpunta? Aba, ewan ko! Huwag kang mag-alala. Hanapin ko ang bis na batang yun at ibabalik ko sa'yo. Wag na! Ayaw ko na! Hoy! Oo. Ikaw, Danilo, ha? Bayaran mo ang utang mo sa lalong madaling panahon! Ano? At kung ayaw mo, ipakukulong kita! O Irma, kumusta na si Gary? Napainom ko na po ng gamot sa lagnat, Nay. May nahingi ako sa pinsan mo ng mga damit na hindi niya na ginagamit. May pasusuot na tayo kay Gary. Eh di wala siyang damit eh. Oo nga ho, Inay. Kawawa nga eh. Dahil tumakas lang siya mula doon sa baklang pinagbentahan sa kanya ni na Aling Rika. Wala siyang dala kundi cellphone at perang pamasahe niya papunta rito. Ewan ko ba naman kay Rika? Kung bakit niya na-team na gawin ang mga kalupitang yon sa kanyang anak? Nay, pwede ba nating tulungan ang kaibigan ko? Gusto raw po niya magtrabaho para makapagpatuloy ng pag-aaral. Gusto talaga namin ng tatay mo na tulungan siya. Dahil nga naaawa kami sa kanya. Salamat po, Nay. Tiyak na matutuwa si Gary kapag sinabi ko ito sa kanya. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Laura. Dahil po sa tulong nyo ni Tatay Sendong, nagkaroon po ako ng matutuluyan at ng maayos sa trabaho. Mula sa iyong pagkabata, kilala ka na namin. Alam naming mabait, masipag, at matalino ka. Hindi ka nakapanghihinayang na tulungan. Mag-aaral po ako kahit gabi. Gusto ko po makatapos ang college. Wala ka na bang balak na ipaalam sa nanay mo ang kinaroroonan mo? Hindi naman ako mahalaga sa kanila. Lalo na kay Inay. Hinahanap man nila ako. Siguro para ibalik kay Aling Tricia. O kaya para bugbugin. Malay mo naman. Kung nagbago na sila, lalo na si Rika. Hindi na po magbabago si Inay. Dahil wala talaga siyang pagmamahal para sa akin. Para sa kanya, malas ako sa buhay niya.
Dahil bukod sa pangit ako, bunga pa ako ng panloloko sa kanya ng tatay ko. Alam niyo po ba, nung isinama ko ni inay sa kanila, nangarap po ako na madarama ko na ang kanyang pagmamahal na labis-labis ko pong kinasabikan. Pero nabigo po ako. Dahil sakit ng katawan at hirap ng damdamin lang ang naranasan ko. Hinayaan pa ni inay na ibenta ko ng kanyang asawa sa isang bakla. Sina lola at lolo lang ang nagmamahal sa akin. Kaso kinuha rin ng langit. Bakit po ganon? Bakit puro kabiguan na lang ang nararanasan ko? Hindi ba ako mahal ng Diyos? Bakit malupit sa akin ang langit? Narinig ko po ang mga sinabi sa inyo ni Gary kanina, Nay. Awang-awa po ako sa kanya. Mula nung bata po kami, lagi na lang siyang tinutukso ng ibang kababaryo natin. Tapos, ang lola at lolo niya, maagang kinuha sa kanya. Ang nanay naman niya na dapat sana magmahal at magmalasakit sa kanya. Lalo lang siyang sinaktan. At gusto pang sirain ang buhay niya. Talaga nakakaawa siya, anak. Kaya nga kahit hindi tayo mayaman, sisikapin nating matulungan siyang maiayos ang kanyang buhay. Pero mali po ang kanyang paniniwala. Dahil hindi po malupit ang Diyos. Tama ka, anak. Siya ay puspos ng pag-ibig. At mahal niya tayo. Pero hindi niyo po sinabi sa kanya yun kanina. Dahil maaaring hindi pa niya yung maunawaan sa ngayon. Dahil puno pa ng sakit at pagdaramdam ang kanyang puso. Kaya nga, hinayaan ko munang ilabas niya lahat ng nilalaman ng kanyang puso. Pero ipaliliwanag natin yun sa kanya sa tamang panahon. Wow! Bagay sa yung polo at pantalong binili mo, Gary, ah. Nagmukha na ba akong tao, Irma? Ito naman. Tao ka naman talaga. Sabi ng mga nanunukso sa akin noon, hindi raw ako magkakaroon ng maayos sa trabaho dahil katatakutan daw ako. Pero napatunayan mong hindi totoo yun. Kasi sa isang fast food ka nagtatrabaho ngayon. At hindi naman natatakot sa'yo yung mga kasama mo, hindi ba? Oo, napupuri pa nga ako ng manager namin eh. Oo. Kasi masipag daw ako at mabilis kumilos. O ibig lang sabihin, hindi totoo yung sinabi ng mga nanlalait sa'yo noon. Gusto ka lang nilang i-down. Pati ng sarili kong ina. Gary. Hindi bale, ngayong may trabaho na ako, lalo akong magsisipag at magsisikap upang maabot ang tagumpay. Yan ang kaibigan ko. Malakas ang fighting spirit. Ganyan nga. Huwag kang susuko. At naniniwala ako, maaabot mo rin ang pangarap mo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ginabi na ako kay na Mrs. Rios. Kasi naman ang daming pinalinis sa akin. Si JP, walang kasama sa bahay. May sakit pa naman. Sana nasa bahay si Danilo. Ang lalaking yun naman, puro sugal ang inaatupag. Nagtatrabaho nga. Kulang pang pasugal niya. Malapit na ako sa amin. Bakit nagkakagulong mga tao? Anong nangyari? Ha? Hoy! Rika! Rika! Mabuti dumating ka! Bakit? Saan ka ba nang galing? Naglinis ako doon sa bahay ni Mrs. Rios para kumita. Bakit nagkakagulo yung mga tao doon, Tricia? May sunog! Ayun o! Tingnan mo! Oo nga eh. Ano ba ang apoy? At ang bahay niyo, Rika, naku! Napasama sa nasusunog! Ano? Naku, Diyos ko! Ang anak ko, nandun si JP! Natutulog kasi may sakit! Ano? JP, anak! Ay, ligtas niyo po
JP, anak ko. Bakit ganito? Bakit iniwan mo agad kami, anak ko? Bakit? Ikaw, bakit nagpakita ka pa? Ha? Hindi mo man lang nabantayan si JP dahil may sakit. Hindi siya nailigtas. Dahil nandun ka, nakababad sa sugalan. Patawarin mo ko, Rika. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala na si JP. Pati ang bahay at mga gamit natin, wala na rin. Sana tayo titira ngayon? Kasi, anak. Hindi man lang kita natulungan. Patawarin mo ko, anak. Laura, bakit bukas pa ang ilaw sa silid ni Gary? Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Nagre-review pa si Gary, Mario. Meron daw silang exam sa university, mamayang hapon. Ilang oras na lang ang itutulog niya. Dahil alas 8, papasok na siya sa trabaho. Sinabi ko yun sa kanya na madaanan ko siya kanina. Sabi niya, kaya naman daw niya. Malapit na rin naman siya matapos. Makakatulog na rin yun. Ay, nako. Ang sipag talaga niyan si Gary. Lunes hanggang Sabado, nag-aaral at nagtatrabaho. At tuwing linggo naman, tumutulong siya sa amin ni Irma dito sa bahay. Para ko nang nakikita ang tagumpay niya, Laura. Dahil determinado siyang abutin ang kanyang mga pangarap. Bakit nangyari sa amin to? Nawala na nga kami ng anak. Pati konting ari-arian namin nawala rin. Naging masamang tao ba kami? Kaya nagkaganito? Danilo. Ano ba yan? Naglalasing ka na naman. Hirap na nga tayo sa buhay. Nagagawa mo pa yan? Gusto ko lang makalimot, Rika. Gusto kong malimutan ang masasakit na nangyari sa atin. Hindi yan ang solusyon sa mga problema natin. Tingnan mo nga. Ang payat mo na. Mamaya niyan, baka magkasakit ka sa ginagawa mo. Paano pa tayo makakaahon sa hirap at pagkakautang? Ang dapat magtrabaho ka. Ayusin natin ang buhay. Napakasakit, Rika. Sabihin mo sa akin, parusa ba ito sa atin ng Diyos? Siguro nga. Parusa niya ito sa atin. Dahil sa ating mga kasalanang nagawa. Lalo na kay Gary. Dahil laging malupit tayo sa isang inosenteng bata. Nanay Laura! Irma! Gary, dumating ka na pala. Uy, mukhang may magandang nangyari sa lakad mo Parang ang saya mo Oo, natanggap ako sa unang kumpanyang inaplayan ko. Doon sa call center? Oo, tinanggap nila ako kahit pangit ako. Gary, hindi naman importante kung gwapo ka o hindi. Ang mahalaga masipag at matalino ka. Handang matuto at magiging tapat sa iyong trabaho. Salamat po sa laging yung pagpapalakas ng loob ko, Nanay Laura. Dahil yun naman talaga ang totoo. Kaya wag mo iniintindi yung gwapo ka man o hindi. Salamat talaga sa inyo. Kailan ka naman daw magsisimula doon? Sa Makalawa na. Hindi ka na talaga nagpahinga after graduation mo. Okay lang po yun, Nanay Laura. Excited na po akong magtrabaho sa office at magamit ang pinag-aralan ko. Tsaka, excited din po ako dahil malaki-laki ang magiging sweldo ko. Ngayon lang po ako kikita ng ganun sa buong buhay ko. Pinatutunayan lang sa iyo ng mga pangyayari, iho, na hindi malupit ang langit at mahal ka ng Diyos. Rika, saan ka ba galing? Ay, sa center. Humingi ako ng gamot kung sa baga.
Pasensya ka na. Hindi ako nakinig sa'yo. Nagpatalo ako sa kahinaan ko. Eto ngayon, nagkasakit ako. Danilo, mas marami akong nagawang pagkakamali. Naging malupit pa ako sa aking sariling anak. At hinayaan pa kitang ipahamak siya. Nasa na kaya si Gary ngayon? Sana, hindi siya napariwala. At kung makikita ko siya, hihingi ako ng tawad sa kanya. Nay! Tay! Bilisan niyo naman po. Baka naiinip na si Gary sa labas. Eto nga, tapos na kaming mag-ayos. Napakamaalalahanin talaga ng batang yan. Akalain mong naisipan yung pakailin tayo sa labas dahil nakatanggap siya ng bonus sa trabaho niya. Pamilya na po kasi ang turing sa atin ni Gary, Tay. Kaya naman masayang masaya ka. Tay? Huwag ka na magkunwari. Alam naman namin noon pa. May damdamin ka sa iyong kaibigan, di ba? Ngayon naman. Irma, mga magulang mo kami. Kaya hindi mo kami papaglilihiman. Huwag po sana kayong magalit sa akin. Bakit naman kami magagalit? Mabait at responsabling bata si Gary. At sana nga, mahal ka rin niya. Dahil boto kami sa kanya para sa'yo. 60 square meters lang ang lupang ito, Irma. At mura ko lang nabili dahil kailangan ng pera ng may-ari para sa pag-abroad niya. Ang sinop mo talaga. Akalain mo, nakabili ka na ng lupa? Ipapagawa ko agad ito. Hanggang 3rd floor ang gagawin ko rito. Bakit naman ng taas? Dahil dito sa ibaba, ang magiging parking ng kukunin kong kotse. Maglalagay din ako ng maliit na garden. Ba? Sa 2nd floor naman, yung sala tsaka kitchen, pati dining room. At sa 3rd floor naman, ang 3 bedroom at maliit na terrace. Kumpleto na palang plano mo eh. Ay, pwede ka na mag-asawa. Kaya lang, wala ka pang nagugustuhan sa mga kaopisina mo. Doon wala. Pero dito, sa lugar natin, meron. Ha? At ikaw yun, Irma. Gary? Mahal kita. Noon pa. Hindi ko lang sinabi sa'yo dahil gusto ko maayos na ang buhay ko. Pag nagtapat ako sa'yo. Gary? Umiiyak ka? Teka, galit ka ba sa akin? Luha ito ng kagalakan, Gary. Dahil noon pa rin, mahal na kita. Salamat, Irma. Salamat. Napakaligaya ko. Kapag naipagawa ko ng bahay na ito, susunod ko namang aasikasuhin ang pagpapakasal natin. Pero, Gary, meron sana akong gustong ipakiusap sa'yo. Ano yun? Sige, sabihin mo. Masaya kami ng tatay mo, anak. Dahil mahal ka rin ang lalaki minamahal mo. Sinagot mo na ba siya, anak? Opo, Itay. Ikaw talaga. Hindi ka man lang nagpakipot. Hindi ko na po nakayanang itago pa yung damdamin po. Ito naman. Ayos lang yan, anak. Matagal na naman natin kilala si Gary. At sabi po niya, pag nagawa na ang magiging bahay namin, pakakasal na po kami. Oo, mabuti naman. Para magkaroon na kami ng apo. Pero may hiniling po ako sa kanya. Ano yun? Na balikan niya at patawarin na sina Aling Rica. Alam mo, anak, maganda yung ginawa mo. Ito na ang panahon upang makita ni Rica ang kanilang pagkakamali at akayin sila ni Gary sa ganap na pagbabagong buhay. Ano naman ang sagot ni Gary?
ka mo kay ni Irma, Gary? Opo, sana, Nanay Laura. Kung papayag po kayo. Saan kayo pupunta? Sa Cavite po, kina inay. Kukumustahin ko po sila. Abay, mabuti naman. At napapayag ka rin ng aming anak na gawin yun. Naisip ko po na tama siya. Mas magandang ako ang magpakumbaba sa kanila. Baka sakali pong sa pagkakataong ito, magbago na sila. Tama iyan, Gary. Okay, sige na. Lumakad na kayo para hindi kayo gabihin. At sana, magtagumpay kayo sa gagawin nyo. Sino ka ba? Bakit kilala mo kami? Oo nga. Bakit narito ka? Hindi nyo na po ba ako natatandaan? Inay, Tio Danilo? Ha? Gary? Ako nga po, Inay. Gary. Walang taong kang nawala, anak. Ibang-iba ka na. Tinawag niyo kong anak? Patawarin mo sana ako sa pagmamalupit at pagpapabaya ko noon. Pinagsisisihan ko na kayo ng labi. Ako man, Gary, humihingi rin ng tawad sa iyo. Dahil naging masama at malupit din akong padrasto sa iyo. Kaya naman siguro sinapit namin ang ganitong buhay. Nabalitaan ko po sa mga kapitbahay natin ang mga nangyari, Tio Danilo. Ang pagkasunog ng bahay at ang pagkamatay ni JP. Yan ang dahilan. Kaya namulat kami sa aming mga pagkakamali, anak. Sana patawarin mo kami. Natatawad ko na po kayo, Inay. Tio Danilo. Katunayan po, handa po akong tulungan kayong makabangon sa inyong kahirapan. Maraming salamat, anak. Salamat, Gary. Maraming salamat. Anong tinatanaw ng misis ko sa bintana? Ang maliwanag na buwan at mga bituin na lalong nagpapaganda sa langit. Ang ganda, diba? Oo, parang buhay ko. Makaraan ng mga unos at pagsubok. Ngayon, may maayos at maganda na. Katunayan, kapiling ko na ang lahat ng taong mahal ko. Ngayon naman siguro, naniniwala ka ng hindi malupit ang langit. Oo, mahal. Hindi malupit ang Diyos. Punong-puno siya ng pagmamahal sa kanyang mga nilikha. At ngayon, dahil din sa kanya, nadarama kong Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinambok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapudutan ng magandang aral sa buhay. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles,